magalang-galang na dekano ng Kolehiyo ng Agham, kay Dr. Jose Maria P. Balmaceda, sa direktor po ng bawat institusyon, sa mga profesor at guro, sa mga kapamilya, kaibigan, at mga kapwa ko magsisipagtapos. Magandang gabi po sa ating lahat. Matapos ang ilang taon nating paghihirap at pagsasakripisyo, mga pagpupuyat para sa pagsusulit, efforts at papers, at ang ating mga pagtangis at halos pagbuwis ng buhay para sa ating thesis, nandito na po tayo ngayon upang lasapin ang ating matamis na tagumpay. Binabati ko po ang lahat ng mga kapwa ko nagsisipagtapos dahil nakarating tayo dito. Ito po ay ating tagumpay, ngunit hindi po natin ito dapat sarilinin. Totoong mahirap ang ating mga pinagdaanan bilang estudyante. Ngunit mas mahirap suungin ang bawat araw ng pag-aaral, ang bawat pagpupuyat, paggawa ng mga papel at pagkuha ng mga pagsusulit. Ngunit mas magiging mahirap ang mga ito kung walang tumapik sa ating likod at nagsabing, kaya mo yan, ituloy mo lang at nandito lang ako. Kaya po, sa aming mga magulang, kapamilya, guro, kaibigan, sa kaibigan ko pong IB 2010, lahat po ito, maraming salamat po sa inyong pag-agapay sa amin tungo sa pagtahak ng lakbayin namin ito. Hayaan niyo po ngayong gabi ay ibahagi ko sa inyo ang isang kwento ng taong nagpursigi at nagtagumpay di lamang sa kanyang pag-aaral kundi sa buhay. Si Dibedo Francis ay anak ng punong tagapamahala sa isang maliit na nayon sa Burkina Faso sa Africa. Tigib sa kahirapan ng kanyang lugar, ngunit pinilit siyang pag-aralin ng kanyang mga magulang sa isang malayong lungsod. Siya ang unang tao sa kanilang nayon na magkaroon ng pribilehiyo sa pag-aaral. Kapag may pagkakataon, ay umuwi siya sa kanila. At bago bumalik sa lungsod upang muling makipagsapalaran, ay dumadaan siya sa bawat bahay ng mga taga-roon upang personal na magpaalam sa kanila. Ang mga tao naman doon ay ibinibigay ang kanilang mga nalalabing salapi upang makapag-ambag sa kanyang pag-aaral. Sa kanya pong pagsisikap ay nakakuha siya ng scholarship sa kursong architecture sa Germany. Natapos niya ang kursong ito at maaari na niyang magamit ito upang magpayaman. Maaari na niyang limutin ang kanyang masalimuot na nakaraan, ang kanyang nakaraan na punong-puno ng kasalatan, ang kanyang mahirap na bayan. Ngunit pinili niyang bumalik sa kanilang nayon upang gamitin ang kanyang nalalaman at manguna sa pagtatayo ng isang eskwelahan. Sa gayon ay nagkaroon din ang kanyang mga kababayan ng pagkakataon na makamit ang kanyang narating. Naging kasangkapan siya upang maiangat ang kalidad ng buhay sa kanilang nayon. Tayo po bilang mga iskolar ng bayan ay may pagkakahalin tulad kay Dibedo Francis. Bahagi po tayo ng ilang taong may pribilehiyo para sa isang dekalidad na edukasyon. Ang pribilehiyo pong ito ay bunga ng pag-aambag ng taong bayan ng kanilang buwis na pinaghirapan. Nawa po, gaya ni Dibedo Francis, ay magkaroon din tayo ng pagnanasa ng pag-angat ng ating bayan. Nalalaman ko kung ang bawat isa sa atin ay may sarili-sariling pangarap ng pag-unlad. Marahil, isa ito sa dahilan natin kung bakit tayo nagpursiging makatapos. Ngunit sana po, ay huwag nating limutin ang bansang Pilipinas sa mga pangarap natin ng pag-unlad sa buhay. Hinulma po tayo ng kolehiyong ito, ng universidad na ito, hindi lamang upang maging siyentista, kundi upang maging siyentista ng bayan. At kaakibat po nito ay may responsibilidad po tayong dapat nating gampanan. Bilang mga siyentista, nararapat lamang na ipagpatuloy natin ang kahusayan at kagalingan. At para sa bayan, nawa po ay gamitin natin ang ating siyentipikong kaalaman, ang ating siyentipikong pag-iisip upang humanap ng kalutasan sa mga suliraning kinakaharap ng ating bansa. Ang iba po sa atin ay binigyan ng karangalan, bunga ng kahusayan sa pag-aaral. Ang iba naman ay hindi pinalad. Ngunit lahat po tayo ay mayroong pagkakataon na makamit ang pinakamainam at pinakadakilang karangalan sa lahat. Gaya po ng sinabi ko sa Scholars Convocation,
Ang dakilang karangalang ito ay makita ang ating sarili na naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa kapwa. Na nagsisilbi hindi sa sarili kundi sa lipunang ating ginagalawan. Na siyang humihila paangat ng bayang ito, ng Pilipinas, ang bansang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kilala po tayong mga iskolar ng bayan sa pagmamayabang natin ng ating universidad. Para bang laging gusto nating sabihin na, taga-UP ako. Ngunit nawa po, kung nakapagsasalita man si Ugle, ay masabi niya rin sa atin na, taga-UP yan, ipinagmamalaki ko yan. At mangyayari po ito kung matututo tayong makiisa sa lipunang ito. At kung magiging handa tayo na ialay ang ating sarili bilang kasangkapan sa pag-unlad ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po.